Hello everyone! Pagbati po ng kapayapaan at pag-ibig sa inyong lahat, saan po man dako kayo ngayon nandoon. Tawagin niyo na lamang po ako sa kung anong gusto ninyong itawag sa akin. Ate, mama, kaibigan, kapatid, bahala na po kayo. Meron lamang po ako sa inyong kaunting isi-share na sana po inyong magustuhan kung ano po ito. Okay, let's dive in. Nakikita niyo po ba kung anong klaseng puno po ito? Yan. Alam niyo po ba kung anong klaseng puno yan? Yan po ang tinatawag na puno ng igos or fig tree. Yan, ganyan po ang itsura niya. Dito po natin malalaman ano pong mga benefits po na idudulot nito. Itsura po niya o yung dahon niya, pansinin niyo po. Kala mong dahon ng papaya. Yan po yung mga bunga niya. Maliliit pa yung iba. Yung iba pinitas na eh. Mga hilaw pa pinitas na, hindi po nila alam hilaw pa. Ayun naman ang hinog, ayun. Kung mapapansin nyo, gano'n, nag-iiba ng kulay niya. Mas maganda po yung kulay, violet. Yung violet na violet, yun na po yung hinog, pwede na pong kainin. Yan, ganyan po ang itsura ng puno ng igos or fig tree. Ngayon, pag-usapan po natin, ano po bang mga health benefits ang maidudulot nito sa ating katawan. Una po sa lahat, meron lang po akong konting i-share din sa inyo. Sa panahon ni Jeremias, kung saan nahandoon sa sanlibutan pa si Jesucristo. Makikita po natin sa talatang Jeremias 24, chapter 24, verse 3. Tinanong ni Jesus, anong iyong nakikita, Jeremias? At kanyang sinabi, mga igos, mabuti at masamang igos na hindi makakain. Kasi meron po dito, kagaya nga po ng berde, hilaw pa po yan. Hindi pa po siya pwedeng kainin dahil may dagta po siya o yung latex na may latex po siya, yung dagta. Iyon, yung iba may allergy sa ganyan, kaya hindi po uubra. Pero yun po yung nagagamit na pinakagamot sa mga mayroon dermatitis. Yan, ultimo po yung dahon niya, meron din po yung mga gamit. At kung makukuha nyo rin po noon si Haring Ezekias, halos mamamatay na. Pero binigyan pa po siya ng another 15 years para mabuhay ng Panginoon. Nanangis siyang mainam dahil alam po niya mamamatay na siya. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan, physical at spiritual na sakit. Meron kasi si Haring Ezekias. Pinuntahan siya ni Isaias at binigyan po niyan. Sinabi po na ipanapal sa bukol para gumaling. Sa Isaias, matatagpuan niyo po sa Isaias chapter 38 verse 21. Nahandoon po yan. Ginawa pong panapal sa bukol para gumaling. Yan po yung mga benefits. Nakikita po natin na noong pa man, meron na mga health benefits itong nasa paligid natin, hindi lamang po natin nalalaman. Yung mga kinakain natin, mga nakakain, yung mga ultimong dahon, meron po pala. Kahit sa ikalawang hari, chapter 20, verse 7, nandoon din po, humingi pa nga po ng tanda at nagduda pa si Haring Ezekias dahil po dito. Dahil dyan sa ano na yan, sa puno ng igos. Tapos ang mga benepisyo po nito, marami po siya mga benepisyo. Mayroon pong antioxidant itong fig tree. Dahil po sa oxidative stress, nagko-contribute po ng chronic diseases katulad po ng cancer, heart disease. May anti-inflammatory po siya para po sa joint pains and swelling. Dahil po doon sa dahon nito at saka yung sa kanyang bunga. Ginagawa po mga panapal nga po sa mga bukol-bukol o iba pa, ginagawa po yung tsaa. Sa digestive health, nagpo-promotes po siya to regular bowel movements and gut health. Dahil meron po itong mga fiber, potassium, calcium, magnesium, vitamin K, B6 para po sa brain. Nagpo-protect din po sa ating katawan sa maraming bagay.
dulot po siya ng para maiwasan po yung colon cancer, breast, cervical, lung cancer. Yan po. Tapos yung sa heart health po niya, meron kasi siyang potassium, fiber, nakakatulong para bumaba po ang ating blood pressure, makapagpababa ng cholesterol level. Tapos sa bone health, dahil sa meron siyang calcium, magnesium, na matatagpuan po dyan sa puno ng igos o yung bunga niya, yung igos po yan, yan po, yung kulay violet na yan. Iiwasan din po yung osteoporosis. Dahil nga po sa mga health benefits nito, lalakas po yung ating buto pag po tayo kumakain yan. At panlaban din po siya sa mga infeksyon. Dahil sa vitamins na mga taglay nito, nakakapagpababa po siya, nakakapagparegular ng yung blood sugar level. Beneficial po ito para sa mga taong merong diabetes. Yan po yung mga ano niya. Ano rin po siya sa mga merong respiratory problem, mga may sugat, pamahid nga po yan, ginagawang pamahid sa mga may dermatitis, yan, sa mga may sugat. Ultimo yung dahon po niya, ginagamit din po sa pagkain. Pambalot, kunwari po gawa ng lumpia o kung ano po man, pinangahalo po yan. Sa salad, pwede po yung mga bunga na yan. Sana po meron kayo natutuhan sa kaunti ko na ibahagi sa inyo. Salamat po sa Diyos sa paglilingkod. Hanggang sa muli po, pagpalain po nawa kayo ng Diyos sa inyong pakikinig. Salamat po sa Diyos.